Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Talin. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Ang bida sa ating kwento ay mula sa angka ng mga ginagalang na mandirigma. Nagmula si Mang Talin sa angka ni Datu Mangalad na pinuno ng isang tribo. Bata pa lamang si Talin. Alam niya na meron siyang kakaibang katangian. Ayon pa sa mga kaanak, maagang nakapagsalita ng tuwid si Talin. Bukod sa mga magulang ay meron pang ibang nagpalaki sa kanya. Dahil nang malaman ng ama't ina ang kakaibang katangian ng anak, kakaibang takot ang bumalot sa kanila. Kaloy, tignan mo nga ang anak natin. May kinakausap na naman. Wika ng ina. Natawagin na lang natin sa pangalang Garing. Ay sus, hindi ka pa nasanay. Hintayin mo kapag nasa wastong edad na yan. Mawawala din ang sinasabi mong kausap niya. Tugon naman ng ama. Natawagin na lang natin sa pangalang Kaloy, na iniiwasan na lamang na mag-alala ng sobra. Ngunit lumipas ang ilang taon. Hindi man lang nagbago ang kalagayan ng anak. At mas lalong lumalala pa nga ang sitwasyon. Dahil noong tumuntong ng 7 taong gulang si Talin, bigla na lamang itong nawala sa gubat. Hindi mapakali si Aling Garing. Nawala sa loob niya ang anak at nakatulog silang mag-asawa. Hindi niya napansin na pumunta pala ito sa masukal na kakawian. Por Diyos po, Santo Kaloy. Ang anak natin nawawala. Wika ni Aling Garing. Ano ba naman yung Gareg? Hindi mo man lang namalayan. Garing naman, katabi mo lang ang bata ha. Tugon ni Mang Kaloy. Nang mga oras na yon, nagkakagulo na ang buong kubo. Narinig ito ng mga tigapuod. Doon na tinulungan ang dalawa. Halos ilang oras ang tinagal ng lahat sa paghahanap kay Talin. Nag-alala na ang mag-asawa, lalong-lalo na si Aling Garing. Magang-magana ang mga mata nito sa kakaiyak. Kahit ang mga tigapuod, sabay-sabay nang tinatawag ang pangalan ng bata. Kaloy, makikita pa ba natin si Talin? Tanong ni Aling Garing. Huwag kang mag-alala, Garing. Kilala ko ang anak natin. Alam ko na hindi siya pababayaan ng mga laon at ng Diyos. Tugon ni Mang Kaloy habang yakap ang asawa. Nawawala na sila ng pag-asa na makita ang anak. Hanggang sa hindi kalayuan, may nakita sila ng gabing yun. Tanaw na tanaw nila si Talin na tila may kinakausap muli na nilalang na may hindi pang karaniwang suot. May mga batok o marka sa katawan at mga palamuti sa ulo, braso at bewang. Halatang hindi ito nabubuhay sa kasalukuyan dahil sa suot nitong bahag na hindi na masyadong ginagamit ng mga panahong yun. Saksi mismo ang mga magulang ni Talin. Nakita nila na may binigay na kung anong bagay ang nilalang sa bata. Ito ay mukhang sandata na gamit pa ng mga sinaunang tao. Isang patalim na ginagamit ng mga mandirigma at datu sa pakikipaglaban sa mga kaaway. Isang kampilan. Matalim na sandata. May 2 dulong tulis. Nakausli ang isa at bahagyang may kalakihan naman ang nasa iba pang bahagi. Singhaba at sukat ng braso na abot hanggang kamay. Bukod pa dito,
Ang kampilan ay may hawakang ginto at may kaunting kulay ng tanso. May mga abo din ito na pinaniniwala ang kalag o spirito ni Datu Mangalad. Talin, teka lang. Parang kilala ko ang kinakausap niya. Kilala ko siya. Pero paano to nangyari? Tanong ni Mang Kaloy sa sarili. Habang si Aling Garing naman, hindi na napigilang manghina at mawala ng malay sa nasaksihan. Habang ang lahat ng mga tigapuod tila nasisiyahan sa nakikita nila. Hindi sila natakot at sa halip. Nagdiwang pa sila noong kinaumagahan. Nadiskubre nila na si Talin, isa palang batang may umalagad. Ito ang tawag ng mga tigapuod sa kanya dahil sa murang edad. Nabiyayaan na ito ng kalag na magbabantay sa kanya gamit ang mutya ng kampilan. Tama din ang mga propesiya ng mga babaylan. Si Talin ay magiging isang antingerong papatay sa mga nilalang ng kabilang mundo, pati na rin sa mga masasama't delikadong aswang, engkanto't mga maligno. Habang lumilipas ang panahon, halos araw-araw nang nagsasanay si Talin na maging mahusay na antingerong may umalagad. Hindi nagtagal. Naging biyasa na si Talin at marami ng nakalabang alagad ng dilim. Isa na dito ang Tiktek, na uri ng isang aswang na nakatikim ng bagsik ng antingero at mutya ng kampilan. Nasaan ang mapaminsalang halimaw? Dalhin mo ako sa kanya. Wika ni Talin sa lalaking hingal na pumunta sa silong niya. Doon po sa aming bahay. Tulungan niyo po ang kasama kong buntis. Wika ng lalaki. Hanggang sa narating nila ang tahanan nito. Narinig niya ang sigawan at kitang-kita mismo ni Talin ang buntis at si Aling Asunsyon na isang albularyo. Kilala ng albularyo si Talin. Kaya inirekomenda niyang ipatawag ito sa asawa ng buntis para matulungan sila. Mabuti at nandito ka na, Talin. Pinatawag kita dahil hindi ko kayang talunin ang mga Tiktek. Masyado siyang matalino sa pakikipaglaban. Posibleng lumalakas na ang lahi nila sa pagdaan ng maraming taon. Wika ni Aling Asunsyon sa antingero. Huwag ko kayong mag-alala, Aling Asunsyon. Hindi tayo pababayaan ng mga laon. Papatayin ko siya gamit ang mutya ng kampilan. Ako na ang bahala dito. Wika ni Talin. Makikita sa pagtama ng liwanag ng buwan ang talim ng kampilan. Singkinang ng pilak at diamante habang winawasiwas ito ng antingero. Ngunit hindi man lamang nahirapang umilag ang mabangis na Tiktek. At may insulto pang sinabi. Ito na ba ang sinasabing antingerong may umalagad? Ang hina naman. Hindi naman magaling sa pakikipaglaban. Ibigay mo na lang sa akin ang buntis na ito. Huwag mo na akong gagambalain sa paghahanap ko ng pagkain. Wika ng Tiktek. Kasabay ng pag-atake nito sa antingero. Sa puntong yon, bigla na lamang pumikit si Talin habang pinakikiramdaman ang galaw ng Tiktek. Hanggang sa, ang dapat sa'yo, mamatay! Sigaw ni Talin, sabay hataw ng kampilan sa mabangis na Tiktek. Dapat lang sa'yo yan. Wala na kayong ginawa kundi ang manggambala dito. Wika ni Talin. Tama na yan. Nagtagumpay ka, Talin. Mahusay at tunay ngang may antingero pang nagmamalasakit sa ating pood.
Maraming salamat sa iyo, Talin. Wika ni Aling Asunsyon. Huwag kang magpasalamat sa akin, tanda. Kundi sa kasama ko, ang may-ari ng kampilan na si Datu Mangalad. Siya ang tumulong para mapaslang ko ang tiktik. Ligtas na ho ang buntis. Tugon ni Talin. Totoo nga ang narinig ko. Tunay ka ngang nakatakda para mapasayo ang kalag ni Datu Mangalad na ninuno mo. Maraming salamat sa muling pagbabalik. Tunay nga na ginantimpalaan ng mga laon at diwata ang mga pinunong nagbuwis ng buhay sa kanilang sinasakupan. At ngayon, alam kong makakatulong siya sa pagliligtas ko at pagbabantay sa pod. Sa oras na umatake muli ang mga alagad ng dilim. Wika ni Talin. Matapos ang engkwentro ng antingero sa tiktik, inimbitahan ng mag-asawa ang dalawa sa tahanan upang kumain ng mainit-init na mais at kamoteng kahoy. Tanda ng pasasalamat ng mga ito sa pagliligtas sa kanila. Kasama na din dito ang kaligtasan ng anak na nalalapit ng lumabas at makita ang mundo sa mga susunod na mga linggo. Maraming salamat, Talin. Iniligtas niyo ang mag-ina ko. Wika ng asawa ng buntis. Umiiyak pa ito sa harapan ng antingero. Tana, ang importante ligtas na ang inyong pamilya. Ang mabuti pa, magpahinga na muna kayo. Tugon ni Talin. Bago po kayo umalis, hayaan niyo man lang kaming pagsilbihan kayo. Pumasok po muna kayo sa munting bahay namin at kumain. Wika ng buntis, na halatang nahihirapan na sa paglalakad. Tumuloy naman si Aling Asunsyon at Talin sa kanilang tahanan. Pero hindi pa nakakasubo si Talin ng mainit na inihaw na mais. Nakarinig muli ito ng sigaw sa hindi kalayuan. Tulong! Tulungan niyo kami, may aswang! Sigaw ng lalaki. Pasensya na, pero iiwan ko muna kayo. May nangangailangan sa tulong ko eh. Wika ni Talin. Mag-iingat ka, Talin. Iligtas mo ang mga tigapood sa halimaw. Wika ni Aling Asunsyon, kasabay ng pagsang-ayon ng antingero sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako makakapayag na patayin tayo ng mga aswang sa mismong lugar natin. At bago pa man mangyari yon, uunahan ko na sila. Pangako, sa ngalan ng aking umalagad at mutya ng kampilan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Normel. Patungkol sa kanyang tatay Badong. Taong 1968. Novaliches. Nang mga panahong ito, bata pa lamang si Badong. Nasa edad 10 at namulat na sa kabihas ng magulo. Naganap ang krimen at nakawan sa lugar. Marahil batid na ito ng mga residente na ngayoy buhay pa. Nakatira si Badong sa urban na kung tawagin ay squatter. Maraming taong nakatira. Karamihan dito ay walang mga trabaho. Ang hanap buhay ng iba ay pagtitinda ng mga kakanin sa kalye, kariton vendor, tagatahi ng sapatos, vulcanizing, at pagtitinda ng pinagbabawal na gamot. Dahil talamak ang droga sa lugar. Madalas ding may nagaganap na kaguluhan. Uso noon ang mga samahan. Teritoryo sa teritoryo at kapag nagkamali ng gala, gulpe ang aabutin. Kung hindi naman, habulan tuwing gabi kapag may ronda.
Makikita ang naglili parang mga Indian pana, bato at putok ng baril. Maswerte naman ang pamilya nila Badong. Bagamat nasa lugar na yon, payapa naman silang namumuhay. Hindi nakikisali sa anumang bisyong nagdudulot ng gulo at patayan. Ang mga magulang ni Badong ay tawagin na lang natin sa pangalang Tatay Damian at Nanay Clarita. Ang tatay ni Badong ay isang construction worker, habang ang nanay naman ay labander at umaabot kahit saan. Minsan ay ginagabi na sa pag-uwi. Sa kabutihang palad, kahit ganito ang pamumuhay ay nakakaraos naman ang pamilya. Lingid sa kaalaman ni Badong, ang tatay ay isang antingero. Nalaman niya lamang ito nang minsang tawagin siya at sinabihang gamitin ang libro na bigay nito sa kanya. Basahin at usalin kapag may peligro. Hindi niya naiintindihan ang kahulugan ng mga nakasulat sa ibaba. Nakita din niya ang medalyon nitong San Benito. 2 bao at ang isa ay walang mata, habang ang isa ay isa lang. Meron ding kahoy na dignum, maliit na sanga at pinagtagpi-tagpit ginawang sinturon. Hindi mulat sa ganitong bagay si Badong. Ngunit sa paulit-ulit na pagtuturo ng tatay, unti-unting nagbabago ang pananaw at paniniwala nito. Nagbago din ang kilos na nooy makulit, pero ngayon naging seryoso at palaging tahimik. Paano ba naman? Nabuksan din ang ikatlong mata at kung ano-ano na lamang ang nakikita. Isang gumagapang na kaluluwa, nakatayong imahe na kulay itim. Tunog ng naghihingalo ngunit wala namang tao. At mga kakatwang nilalang gaya ng duwende, kapre at iba pa. Ngunit ang pinakakinilabutan si Badong noong nakakita siya ng isang napakapangit na nilalang. Nakadapa na tila gagamba, berde ang kulay. May buhok sa likod at nag-iiba-iba ang kulay nito. Tinanong niya naman sa tatay kung anong klaseng nilalang ba ang nakikita sa tambakan ng bakal. Ang sabi lamang nito, isang duwende pero malaki ang postura. Ang nakita ni Badong ay isang biyo. Natural na nakakakilabot talaga ang postura. Balik tayo sa kwento. Hanggang sa nasanay na si Badong, lumaki at nag-edad 16 na ito. Nasa sekundarya na at malapit nang magtapos. Isang araw, habang papauwi ay nakita niyang tila maraming tao sa eskinita. May sumalubong sa kanya. Isang kapitbahay at kita sa mukha nito ang kalungkutan. Badong, ang tatay mo at nanay mo wala na. Wika nito. Halos mapatigil sa paghinga ang binata. Dali-dali niyang pinuntahan ang lugar. Sumiksik sa mga taong nakaharang. Nakita niyang nakahandusay sa maliit na sala ang tatay at nanay. Hindi mawari ni Badong ang sakit na nararamdaman niya sa sarili. Napaluhod na lang siya habang humahagulgol. Pinagmamasdan ang mga dugoang magulang na wala ng buhay. Naririnig niya pang nagtatalo ang mga taong nasa likod. Kesyo bakit walang rumiresponde? Nakatakas na umano ang mga pumaslang. Ipinikit ni Badong ang mga mata. Pinagsusuntok ang sahig sa galit. Ilang sandali pa dumating na ang otoridad. Wala na silang naabutan. Huli na ang lahat. Kahit pinipigilan si Badong na lumapit sa mga labi, pilit siyang nanlaban at niyakap ang mga magulang. Halo-halong pakiramdam ang nanaig sa binata na mga sandaling yun. Galit, sakit at kalungkutan. Maraming mga kamag-anak ang dumating. Dinala ang mga labi sa probinsya ng Luzon.
sa bandang timog at malapit sa Tugigaraw. Doon na rin inilibing ang mga ito. Habang si Badong naman, tumigil na sa pag-aaral at nanatili sa kanyang tiyuhin. Kamuntikan pa itong magpakatiwakal dahil sa depresyon. Ngunit sa tulong na rin ng mga kamag-anak, nalampasan ng binata ang dagok sa buhay. Makalipas ang 1 taon, bumalik si Badong sa Novaliches. Dala ang galit at paghihiganti sa sinapit ng magulang. Pinaasa lamang siya ng otoridad. Hindi pa rin nalaman kung sino ang salarin. Nang mga sandaling ito, nanirahan siya sa lugar at dinadaos ang sarili sa paglalako ng sigarilyo. Hanggang sa nakakita siya ng kaguluhan. Isang babae ang pinagtitripa ng isang pangkat. Nasa kanto at umiiyak. Hindi nakatiis si Badong. Lumapit siya at sinabing tantanan nila ang dalaga. Ngunit imbis na tumigil, dinuro pa siya ng isa sa mga ito at tinadyakan. Nabitawan ni Badong ang mga sigarilyo. Nabangga sa pader hanggang sa natumba sa lupa. Lumapit naman sa kanya ang isa pa. Sinaksak ng ice pick si Badong. Mabuti na lamang nasangga niya ng palad kaya doon ito tumama at tumagos. Nagkatakbuhan naman ng iba nang makitang may paparating na matanda. Habang yung babae naman, kagad itong umalis sa lugar. Oh, abay, bakit hindi ka na lang tumakbo? Ayan tuloy. Ikaw pa ang napahamak. Ay, bueno. Napakatapang mo, iho, ha? Teka, ayan o. Ayan. Sumunod ka sa akin sa bahay. At gagamutin ko yung mga sugat mo. Wika ng matanda. Nang mga sandaling ito, wala pa sa wisyo si Badong. Tila naroon pa din siya sa pangyayari kanina. Muli naman siyang tinawag ng matanda. Dito niya na dinampot ang mga kahon ng sigarilyo. Dama niya ang pamamanhid ng kanang palad. Sumunod siya sa matanda at pinapasok sa tahanan. Kilala niya ang matanda. Kaibigan ito ng ama't ina na tawagin na lang natin sa pangalang Lolo Vicente. Ay, maraming mga ganggang dito, iho. May mga bisyo at wala nang magawa kung hindi ang mangikil sa mga napapadaan. Teka. Oh, suot mo pala ang dibnum. Bakit hindi ka nag-usal? Ano bang silbi niyan sa bewang mo? Ay, hindi bale. Kulang sa karga ang gamit mo. Kahit mag-usal ka hindi din uobra. Nga pala, Dong, nakikiramay ako sa pagkamatay ng mga magulang mo, ha? Gusto ko sanang pumunta ng probinsya nyo. Kaso malayo at may apo kong nag-aaral. Wika ni Lolo Vicente. Wala pong problema. Ito po ang binalik ko dito eh. Ang malaman kung sino yung pumatay kay Tatay Damian at Nanay Clarita. Kaso, mahirap kung walang impormasyon. Gusto ko lang naman pong makaganti. Wika ni Badong. Kumunot ang mukha ng matanda. Tumitig sa mga mata ni Badong at nakita itong napakaseryoso. Alam mo, iho, matagal ko na sana sa iyong sinabi. Kaso ang hirap mong hagilapin. Ngayon lang siguro ako napagkalooban ng pagkakataon. Ngunit ayon, napapangit pa ang tagpo. May nakainkwentro ka pa sa may kanto. Ay, may matagal nang itinatagong lihim ang mga magulang mo. Ito din ang dahilan kung bakit sila napatay. May kinalaman dito ang pamilya na taga Fairview. Dati dito sila nakatira. Kaibigan din ang tatay mo at may kaalaman din. Hindi mo magugustuhan ang malalaman mo, iho. Ano ba tong ginagawa ko? Wika ng matanda. Tumayo ito at sumilip sa bintana.
Kita sa mukha nito ang malalim na iniisip. Medyo nakakaramdam ng kaba si Badong na mga sandaling yun. Ano po ba yun, Lolo Vicente? Sabihin niyo na po sa akin na mapanatag ang isipan ko. Wika ni Badong. Napabuntong hininga ang matanda. Tumitig ito kay Badong at nagsalita. Ayon dito, may kapatid si Badong. Hindi lang basta kapatid. Ito ay kanyang kakambal. Dahil sa hirap ng buhay, napagpasyahan ng mga magulang na ipaampon ang isa sa kaibigan ni Tatay Damian. Isang pamilyang hindi nabiyayaan ng anak. Binigyan ng pera ang mga magulang ni Badong. Ito ang ginamit upang magsimula ng pamumuhay. Ha? May kambal ako? Teka, totoo po ba yung sinasabi ninyo? Tsaka kung meron man, ano namang kinalaman nito sa pagkamatay ng mga magulang ko? Tanong ni Badong. Kaibigan ko ang tatay mo si Damian. Ilan sa mga kanyang kaalaman, galing din sa akin. Sa katunayan, ako ang nagbaon ng kambal mutya sa inyong dalawa ng kapatid mo. Ang mutya ng bunga ng sinukuan na magkadikit. Biniyak ito ng tatay mo. Ipinabaon sa inyo ng kapatid mo. Kaso nga lang hindi ko na nakikita ang pamilyang yon. Maski sa Fairview. Mula ito nang namatay ang mga magulang mo. Nakasisigurado kung may kinalaman ng mga ito. Dahil minsan ang sinabi sa akin ng tatay mo, nababawiin niya ang kapatid mo. Eh sino bang nakaalita ng tatay mo? Di ba wala? Napakabuting tao niya. Ano sa palagay mo ang iisipin ko? Nga pala ang pangalan ng kapatid mo ay Rolando. Di ba Badong ka? Ang pangalan ng kapatid mo ay Bertoldo. Magkasing tunog kayo ng pangalan ng kapatid mo. Wala pang 1 taon ang edad nyo noon na magkawalay kayo. Pagpapaliwanag na matanda. Hindi nakapagsalita si Badong. Nakatingin lamang ito sa isang banda at nakatulala. Ilang sandali pa muling nagsalita ang matanda. Sinabihan niya si Badong na sa bahay manirahan. Ito ay upang magabayan sa mga gamit na iniwan ng ama. Tumanggi pa si Badong. Ngunit nang sabihin nito na ang gamit lamang ang paraan upang malaman ang katotohanan, napag-isip-isip ng binata na malaking bagay ang maitutulong na matanda sa kanya. Kaya sumang-ayon si Badong. Ito nga ang nangyari. Doon nanirahan si Badong sa bahay ng matanda. Wala namang ibang kasama ito maliban sa apong babae na tawagin na lang natin sa pangalang Rosita. Halos singidad lamang ni Badong. Lahat ng gamit ng tatay ay dala niya. Pati ang maliit na libro na may lamang mga Latin. Araw-araw siyang ginagabayan ng matanda. Kasabay naman ito ang paglalako ng sigarilyo. Hanggang sa talamak na ang kaguluhan sa lugar. Biyasa na si Badong sa mga gamit kaya naisipan niyang tugisin ang mga perwisyo. Tuwing gabi niya ito ginagawa ng hindi makilala. Lahat ng barumbado, pinapatikim niya ng gulpi at binabantaan. Pati na ang mga standby na sumaksak sa kanya ng ice pick. Pinuntahan niya ang lugar nito at isa-isang binalian ng kamay. Susunggaban niya lamang at kagad maglalaho sa dilim. Hanggang sa nakapatay pa siya ng isang tulisan. Nooy may nagaganap na huldapan sa isang bakery. Habang napadaan si Badong. Pagtakbo nito sa dilim, hinabol ng binata at hindi inaasahang. Malalagutan ito ng hininga sa isang suntok lamang sa panga. Dito na lumalim ng lumalim ang ginagawa ni Badong. Dahil yung tulisan, isa yon sa ginulpe pero hindi nadala. Kaya naman pinapatay na niya lahat ng mapaminsala. Walang kaalam-alam dito ang residente maliban kay Lolo Vicente.
Dito niya lamang sinabi ang nagawa. Ngunit sa halip na magalit ito sa kanya, natuwa pa at hinangaan si Badong. Hanggang sa isang araw, kasalukuyan noong nakastambay sa loob ng bayan si Badong. Nga pala, ang bayan ay isang malaking palengke sa Novaliches. Nasa paradahan ito ng jeep, nakaupo at nagtitinda ng sigarilyo. Hanggang sa biglang kumabog ang dibdib ng may mapadaang isang tao. Desente ang suot at tila galing pa sa kolehiyo. Pinagmasdan itong mabuti ni Badong. Hanggang sa biglang humarap ito at nagulat ang binata. Kahawig niya ang tao. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa na pero nakikita niya sa kilos nito na magkamukha sila. Kulot pa ang buhok at may katangkaran. Dito na naghinala si Badong. Ang taong ito ay maaaring kambal niya. Nakatitig din ito sa kanya at kita sa mukha ang pagtataka. Hanggang sa tumayo si Badong, nilapitan ito at sinabing, "Pwede bang magtanong?" Pasensya ka na sa abala ha. Taga saan ka ba?" Tanong ni Badong. Napakunot naman ang mukha ng tao at tumawak ito sa bisig. Tila may naramdamang kakaibang parte sa kamay. Ganon din ang naramdaman ni Badong. Nakaramdam din siya ng kakaiba na tila may pumitik sa bisig. Taga Kamaring Caloocan lang. Sa Bahaghari Street. Bakit mo naman naitanong? Tanong ng lalaki. Wala lang. Gusto ko lang sanang magtanong. Parang kilala kasi kita eh. Di bale. Sasakay ka na ba? Doon ang pila sa kabila papunta sa Caloocan. Muling wika ni Badong. Kaagad na itong umuwi ng tahanan. Nang makarating siya, natanong niya ang matanda kung saan nakabaon ang sinukuan sa kanya. Ang sabi ni Lolo Vicente, nasa bisig niya ito. Sabi ko na nga ba eh. Kapatid ko ang nakita ko kanina. Maliban sa lukso ng dugo, pumitik din yung bertud ko eh. Wika ni Badong sa sarili. Bakit? May problema ba? Tanong na matanda. Wala po. Wala lang, naitanong ko lang kasi biglang pumitik. Tugon ng binata. Ayaw niyang sabihin sa matanda ang natuklasan. Baka mag-alala ito. Lalo't palagi na siyang pinapaalalahan ng wag nang subukang hanapin ng kapatid. Baka ikapahamak lamang ni Badong. Pumitik na no? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Lumakas na muli ang nakabaon sa katawan mo. Dahil sa mga kaakibat na orasyon. Alam mo bang kasabay ng paglakas niyan? Gayon din ang paglakas ng nakabaon sa kapatid ba? Ay ewan. Sana nasa mabuti siyang kalagayan. Wika ni Lolo Vicente. Buo na ang hinala ni Badong. 100% kapatid niya nga ang nakita. Nilihim niya kay Lolo Vicente ang balak. Nais niyang puntahan ng kapatid. Susuriin ang kalagayan at kung sino ang mga kasama nito ngayon. Nagkaroon din siya ng malakas na kuryosidad na ipaalam sa kapatid ang katotohanan. Kasabay nito, gusto niyang makasigurado kung totoo ba ang sinasabi ni Lolo Vicente na ang mga tumatayong magulang ng kapatid ay may kinalaman sa pagkamatay ng nanay at tatay. Araw ito ng linggo. Nagpunta siya ng Kamarin. Sinigurado talaga ni Badong na makikita niya ang kapatid dahil walang pasok. Nang makarating siya sa Kamarin, pinuntahan niya kagad ang Baghari Street. Isang bukid pala ito at bihira ang kabahayan. Magkakalayo na halos hindi naabot ang sambit. Marahan siyang naglakad.
Binaybay ang maliit na daan na napakaputik. Nang makarating siya sa itaas, may isang bahay na napapalibutan ng mga puno ng mangga. Marangya ang tahanan. Halatang may kaya ang nakatira. Nang mga sandaling yun, takip silim na't umistambay muna siya sa isang maliit na tindahan upang manigarilyo. Sa kanto ito ng eskinita kung saan tanaw ni Badong ang tahanan. Ilang sandali pa, may lumabas sa bahay. Singkit mata itong sinuri ni Badong kung sino. Nanlaki ang mga mata. Ito na pala ang hinahanap na kapatid na si Rolando. Papunta din ito sa tindahan at tila may bibilhin. Sumimple ng talikod si Badong. Ngunit napansin na pala siya ng tao. Teka, kilala kita. Diba, ikaw yung vendor sa bayan? Oo nga no, maghawig pa tayo. Napagkamalan nga kitang kaanak eh. Wika ni Rolando. Kumabog na malakas ang dibdib ni Badong. Tila nabuhusan ng malamig na tubig. Nanigas ang katawan at hindi malaman ang gagawin. Hanggang sa sumilip na sa mukha ang kapatid. Dito na nagsalita si Badong. Ganun ba? Hindi ko akalaing dito ka pala nakatira. Pero, ikaw talaga ang sadya ko. Kilala mo ko, di ba? Pero, mas higit na kilala kita. Deretsahang wika ni Badong na siyang ikinagulat ng kapatid. Napakunot ang mukha nito at kita ang labis na pagtataka. Ano? Kilala? Paano? Sino ka ba? Di ba, Rolando ang pangalan mo? Ngunit umiling ang lalaki at sinabi nitong Matthew. Baka mali lamang ang hinala nito sa kanya. Maaring napalitan ng pangalan mo. Nakakagulat ding isipin. Pero totoo. Bakit? Naramdaman mo ba ang pagpitik sa bandang bisig mo? May nakabaon diyang mutya at kapareha ng sakin. Kapatid kita. Patay na ang totoo mong mga magulang. Pinaslang sila. Maniwala ka man sa akin o hindi. May nakatagong lihim sa pagkatao mo. Maski ako, hindi ako makapaniwala. At ang lahat ay maaaring ito ang dahilan kung bakit namatay si nanay at tatay. Wika ni Badong. Hindi na niya napigilang mapaiyak. Hindi nakapagsalita si Rolando. Naging balisa ito at halatang hindi mapakali. Alam ng binata ang nakabaong mutya sa bisig. Ito ay dahil sa isang manggagamot. Totoo ba ang mga sinasabi mo? Kapatid kita? Kaya pala, nakaramdam ako ng kakaiba nang una kitang makita. Wala akong alam sa lahat. Para ako mababaliw nito ah. Wika ni Rolando. Tumayo naman si Badong. Napabuntong hininga at nagtanong kung kasama ba niya ang mga magulang niya ngayon. Ngunit umiling ang binata. Ang sabi nito, umalis sila at hindi pa bumabalik. Ang kasama niya ngayon ay kanyang lola. Hindi bale. Basta alam mo na ang lihim na nasa likod ng buhay mo. Mabuti at hindi mo dinanas ang kung anong nararanasan ko ngayon. Sige na. Uuwi na ako ah. Kampante na ako sa ngayon. Maraming salamat. Wika ni Badong. Ngunit pinigilan siya ni Rolando. Natanong nito kung ano ba ang kinamatay ng totoong magulang. Sinabi ni Badong ang lahat. Bagaman hindi niya nasaksihan, dinitalya niya ang itsura ng pagkamatay. Tila ipinapahiwatig mo na may kinalaman ng tumatayong magulang ko sa pagkamatay ng nanay at tatay natin. Maaari bang pumarito ka muna at mag-usap muna tayong dalawa?
Wika ni Rolando. Salaysay nito, sa eksaktong araw na naganap ang pagkamatay ng magulang niya, yun ding araw na yun ay kung kailan nagkaroon ng pagbabago sa kilos ng kumupkop sa kanya. Madalas na itong nagtatalo at napakinggan niya ang pinag-uusapan. Sa pag-aakala'y nabanggit pa nga ang pangalan ng tatay nilang si Damian. Hindi niya alam na magulang pala niya ito. Maaring tama ang hinala ko. Ganun pa man, hindi madaling manghusga kung wala tayong ebidensya. Kung may nagawa man ng tumatay yung magulang mo, mahirap din para sa'yo ito dahil sila ang nagpalaki sa'yo at nagpaaral. Minahal mo din sila. Pero hindi yun ang dahilan para hindi ka maghanap ng katarungan. At kahit kapatid kita, sa oras na mapatunayan ko ang lahat, hindi ako mag-aatubiling patayin ng mga kumupkup sa'yo. Wika ni Badong. Hindi kita masisisi kung yan ang pasya mo. Mahirap man sa akin pero kapatid kita, di ba? Kambal pa at masaya ako dito. Sa pagkakaalam ko, naroon sa Fairview sila mama at papa. Yun ang sabi ng lola ko sa akin eh. Nga pala, isang biyasa din ng papa. Marahil kaibigan ito ng tatay Damian dati. Maliban pa dyan, may mga kasama ito na hindi ko alam kung taga saan. Parang mga sanggano at galing sa kulungan eh. Matagal na ako nagtitimpi sa mga ginagawa ni Papa Robert. May hinala ako na sangkot ito sa isang sindikato eh. Kaya ako mapapansin mo, angat ang buhay kasi madalian ang kita. Hindi naman talaga ako lubos na pamahal sa kanila maliban na lang sa lola ko eh. Ito ang nagpalaki sa akin at dati pa, sinasabi niyang ampon ako. Ngayong nalaman ko na ang katotohanan, bagay lang na resolbahin, hindi lang para sa'yo, kundi para sa totoong mga magulang ko. Wika ni Rolando. Hindi makapagsalita si Badong. Tila kapareho niya ito ng prinsipyo. Pareha din ang ugali at punto kung magsalita. Pinasunod ni Rolando si Badong sa tahanan. Nakita pa siya ng lola nito na labis namang nagulat. Hindi ito nakakibo. Nakatulala lamang habang nakatitig kay Badong. Hindi na nakabati si Badong. Gawa ng naiilang siya sa bahay. Ilang sandali lang nagbungkahi na si Rolando na umalis na sila. May dala itong bag at pinatingin kay Badong ang laman. Pera at ilang kagamitang espiritual. Dito napagtanto ni Badong na ang kambal ay maalam din. Nararamdaman niya ang presensya nito na malakas at mainit sa kanyang balat. Bigay sa akin ng isang manggagamot. Ito ay bilang pasasalamat ng tulungan ko siya sa gamutan. Isang mutya ng linta. Ito naman ang orasyon para sa nakabaon sa katawan ko. Wika ni Rolando. Hindi na nagsalita si Badong. Seryoso lamang ito habang nakikinig sa kambal. Uso pa noon ang mga Beetle type na jeepney. Ito ang sinakyan nila papuntang Fairview. Gabi na nang makarating sila sa lugar. Kaagad pinuntahan ni Rolando ang dating tahanan. Isang malaking bahay na may malapad at mataas na bakuran. Ngunit tila hindi na napangalagaan dahil sobrang kapal ng baging na gumagapang dito. Kapatid ko, dito ka lang muna. Titignan ko lang kung may tao ba sa loob. Wika ni Rolando. Tumango lang si Badong. Nagantay ito ng ilang minuto at bumalik ang kapatid. Nakita niyang nakakunot ang mukha nito at halatang umiiyak. Bakit? Anong problema? Tanong niya sa kapatid. Ayop. Patay na si Mama. Nakita ko ang labi niya sa loob na inaagnas na. Makakatikim ka sa aking hayop ka. Puntahan natin sa kuta nila. Malapit lang dito yon.
Lintik lang ang walang gante. Wika ni Rolando. Ano? Patay? Ang mama mo? Teka, ipaalam natin sa otoridad. Mungkahi ni Badong. Hindi na. Hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong patayin ng may sala. Magiging hadlang lang yung mga pulis na yan dito. Tara na! Wika nito. Napatango na lamang si Badong at sumunod sa kambal. Sumakay muli sila ng jeep hanggang sa makarating sa dulo ng Fairview. Isang bakanting lote na may bahay sa unahan. Napapalibutan ito ng puno ng saging. Ang sabi ni Rolando, dito ang lungga ng mga kasama ng tatay. Napabuntong hininga si Badong. Nakaramdam ito ng matinding takot. Batid niyang napakadelikado ng lugar dahil ramdam niya ang napakalakas na presensya. Teka Rolando, tutuloy ba tayo? Pwede bang humingi ng pabor? Huwag mo munang pairalin ang init ng ulo mo. Hindi ka niya makakapag-isip ng tama eh. Aantayin nating lumabas sila. Nag-usal naman ako at naitago ko na ang presensya ng gamit natin eh. Ngayon, kikilos tayo kapag may lalabas. Maliwanag ba? Wika nito. Ngunit hindi na nakikinig ang kapatid. Sa halip, pinandilatan pa siya nito ng mga mata. Kita niyang galit na galit ito. Tila sinapian ng demonyo dahil kakaiba ang kulay ng mga mata. Wala namang pinagkaiba ang pag-aantay sa pagsugod. Parehang kamatayan ang umaharap sa atin. Wala na akong pakialam doon. Ngayon ko lang to naramdaman. Ayos lang naman sana kung kinupkup lang ako at hindi na pinakialaman ng magulang natin eh. Dito ka na lang kung gusto mo. Wika ni Rolando. Kaagad itong naglakad papunta sa lugar. Napailing na lamang si Badong at napilitan itong sundan ng kapatid. Iba pala ito kung magalit. Walang pake sa sariling kapakanan. Akala ni Badong nahihinto ito sa harap ng bahay. Pero hindi. Sinipa nito ang pintuan. Kaagad nagwala sa loob. Nakarinig naman ng pagtawa si Badong galing sa isang matanda. Pagsilip niya sa bahay, nakita niya ang isang matandang nakaupo sa sofa. May kasama itong dalawang lalaki. Batid ni Badong na ito na ang sinasabing papa ni Rolando. Nagbitaw na mabigat na salita. Ngunit patuloy lamang sa pagtawa ang papa nito hanggang sa makita si Badong. Oh, abay kasama mo pa pala ang kambal mo. Ngayon, alam mo na anak, pasensya na sa'yo Bertoldo. Kapala, nagawa kong ipapatay ang mga magulang mo. Paubalhin, matigas kasi ang ulo eh. Sabi ba namang kukunin nila sa akin si Rolando? Baliw talaga. Akala siguro kakayanin ako ng tatay niyong si Damian. Ay, pakidampot mo nga yung kambal ng anak ko at nang matuto ito kung ano ang tamang pag-uugali. Wika nito. Nagmungkahi na dakpin si Badong ng dalawang kasama nito. Nakaramdam ng init sa tenga si Badong. Paglapit ng dalawang tao, kaagad niyang sinugod ito at nagbitaw ng malakas na suntok. Tinamaan ang isa at natumba sa sahig. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang ginawa ni Badong. Habang si Rolando naman, sinugod ang isa at sinakalito. Nag-usal ng pangkitil at ginlita ng leeg. Maniwala man kayo sa hindi. Tumirik kagad ang mga mata ng lalaki at lumabas ang dila habang bumabagsak sa sahig. Hindi naman na nag-aksaya ng oras si Badong. Kagad niyang nilapitan ang matanda at sinipa ito sa dibdib. Bumaliktad ito sa kinauupuan.
Tumingin siya sa kakambal at nakita niya itong tumatango. Gumanti naman siya ng pagtango, sabay dinaganan niya ang matandang kumupkop kay Rolando at binalian ng leeg. Pinatay ni Badong ang ama-amahan ni Rolando. Hindi naman makitaan si Rolando ng awa. Sa halip, kumuha pa ito ng kutsilyo at sinaksak ang dibdib ng ama-amahan. Kinaladkad nila palabas ng bahay ang mga labi. Nagmungkahi si Rolando na sunugin nila ito. Sumabat naman si Badong. Ang sabi nito, tama lamang na sunugin ng maramdamang kagad kung ano ang impyerno. Matapos ang mga kaganapan, umuwi ng tahanan si Rolando at nagpunta naman si Badong sa bahay ni Lolo Vicente. Ikwinento niya ang lahat ng mga naganap. Napatango na lamang ang matanda. Sinabi nitong nagkaroon na ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang. Sa totoo lang, hindi makapaniwala si Badong na mas mabangis pa sa kanya ang kambal. Mas pilyo pa ito at mas maraming nagawang kabulastugan. Isa din pala itong bastardo at nagbulakbol sa eskwela. Ilang linggo ang nakalipas. Nagpunta si Rolando sa Novaliches. Ito ay upang tuluyang makasama na ang kambal niyang si Badong. Masaya ang dalawa at magkasama ito sa pagtugis ng mga perwisyo sa lugar. Kakibat niya si Rolando sa lahat. Hindi naman nagkakalayo ng hilig ang dalawa. Kung anong gusto ng isa, sumasang-ayon naman ang isa. Hanggang sa napag-isipan nilang magbagong buhay. Isang tabi ang mga kaalaman at nakapag-asawa. Napaka-imposible kung tutuusin. Pero lahat ng ito ay totoo. Base na din sa salaysay ng tagabahagi. Buhay pa si Badong samantalang si Rolando naman. Namatay ito sa isang engkwentro sa bayan. Labis ang kumpiyansa sa sarili dahil may tangan ito. Ngunit hindi niya alam. Lahat ng kakayanan ay may limitasyon. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.